Alam mo, BA na ngayong Enero 2026, may napakalaking pagbabago SA, SSS at GSIS pensions na tiyak na makakaapekto sa libo-libong Pilipino. Oo, tama. Ang narinig mo, kung ikaw ay isang SSS o GSIS pensioner, kailangan mo talagang malaman ang pinakabagong schedule ng pagpapalabas ng pensyon, pati na rin ang 5 malalaking batas na kakasapitan ng iyong bayad sa Nobyembre at Disyembre 2025. Huwag mong palampasin ang video na ito dahil bawat detalye ay critical para sa iyong financial planning. Ngayong bagong taon, ang impormasyon na ito ay hindi lang basta balita, ito ay direktang makakaapekto sa iyong bulsa, sa paraan ng pamumuhay mo at sa mga desisyong gagawin mo para sa buong taon, kaya manatili hanggang dulo at siguraduhing maitala ang lahat ng mahahalagang puntos. Simulan natin sa pinakaunang balita, ang bagong schedule ng pensyon para sa Enero 2026. Maraming pensioners ang nagtanong kung kailan eksaktong makakakuha ng kanilang pensyon, lalo na dahil sa mga holidays at special non-working days. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa SSS, ang mga benepisyong matatanggap sa buwan ng Enero ay magsisimula sa unang linggo ng buwan, ngunit may mga petsa ring inia-adjust para mas maayos na distribusyon. Halimbawa, para SSS pensioners na may huling digit, kanilang SSS number, may particular na araw na dapat silang dumulog sa bangko o ATM para makuha ang kanilang bayad. Ang layunin ng pagbabago ng schedule na ito ay upang mabawasan ang siksikan at magbigay ng mas maayos at organized na proseso para sa lahat. Ang pagbabagong ito ay resulta ng feedback mula sa mga pensioners at sa mga opisina ng bangko na dati nakakaranas ng overcrowding. Tuwing release day ngayon, pag-usapan naman natin ang GSIS pensions katulad ng SSS. May pagbabago rin sa schedule para sa mga GSIS pensioners. Ang pinakamahalagang impormasyon na dapat tandaan ay ang bahaging ito ng bayad ay maaaring dumating ng mas maaga o mas huli, depende sa inyong account type at sa bangko. Kung saan kayo naka-enroll, kung hindi mo PA na tiyak, kung kailan ang eksaktong petsa ng iyong pensyon, maaari kang bumisita sa opisyal na GSIS portal o tumawag sa kanilang hotline upang makakuha ng detalyadong impormasyon. Ang kaalaman tungkol sa eksaktong petsa ng pensyon ay napakahalaga upang maiwasan ang anumang abala o delay sa pagkuha ng iyong pinaghirapang bayad. Marami rin ang nagkakaroon ng kalituhan kapag malapit na ang holiday season, kaya't mahalaga na magkaroon ka ng malinaw na kalendaryo para sa iyong pension schedule. Ngunit hindi lang ito ang pinakamalaking balita. May 5 malalaking batas na naipasa sa Nobyembre at December 2025 na tiyak na makakaapekto sa ating mga pensioners. Una, may bagong batas tungkol sa pension adjustment na magbibigay ng dagdag na halaga sa ilang qualifying pensioners. Ang adjustment na ito ay nakabase sa inflation at cost of living, kaya't maraming pensioners ang makakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang buwanang budget. Ang pagbabago ay resulta ng patuloy na pagsusuri ng gobyerno sa kakayahan ng SSS at GSIS na tugunan ang pangangailangan ng mga senior citizens, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Pangunahing layunin ng batas na ito na siguraduhin na kahit tumataas ang gastusin sa pang-araw-araw, ang mga pensioners ay hindi maiiwan sa kahirapan. Pangalawa, may batas tungkol sa online access ng pensioners kanilang accounts. Bagong batas na ito, mas madali nang mamonitor ang iyong pension statements and a transaction history. Ang hindi na kailangang pumunta sa opisina ng SSS o GSIS. Isang malaking tulong lalo na sa mga senior citizens na may limitadong kakayahan sa pagbiyahe o mga naninirahan sa malalayong lugar. Ang hakbang na ito ay bahagi ng modernization program ng SSS at GSIS upang mas maging accessible at convenient ang serbisyo sa mga pensioners. Kung ikaw ay hindi PA marunong gumamit ng online portal, may mga libreng tutorial at assistance centers na pwede mong puntahan para matutunan ang proseso ng pag-access sa iyong account. Pangatlo, sa 5 batas ay tungkol sa anti-fraud measures. Napakahalaga nito dahil may mga report ng pension scams na nangyayari sa ibang lugar. Sa pamamagitan ng bagong batas, mas pinapalakas ang security at verification process.
upang matiyak na ang pensyon mo ay pupunta sa iyo at hindi sa mga scammer. Marami na sa mga pensioners ang naging biktima ng phishing at fake calls. Kaya't ang batas na ito ay nagbibigay proteksyon at naglalayong mabigyan ng peace of mind ang bawat pensioner. Halimbawa, may mga bagong system ng OTP, verification at digital notifications na ipinapatupad upang maprotektahan ang iyong account. Pang-apat, may bagong regulasyon, SA late payment, fees at penalties. Kung minsan, may ilang pensioners na hindi nakaka-access SA kanilang bayad sa tamang oras dahil sa technical issues o bank delays. Ngayon may bagong guidelines kung paano dapat ayusin ang ganitong mga delay upang hindi mapatawan ng penalty. Ang mga pensioners, ang regulasyong ito ay naglalayong gawing patas at makatarungan ang sistema para sa lahat, lalo na SA mga may kakulangan SA impormasyon o limitado ang access SA banking facilities. Ang SSS at GSIS ay nagsasagawa rin ng awareness campaign upang masigurong alam ng lahat ang tamang proseso sa ganitong sitwasyon at panghuli may batas tungkol SA mga emergency pension releases SA panahon ng kalamidad o sakuna. Ito ay napaka-importanting hakbang upang matiyak na kahit SA panahon ng Bagyo Lindol o iba pang sakuna ang pensioners ay makakakuha PA rin ng kanilang benepisyo. Halimbawa, SA mga lugar na apektado ng baha may special provision na pwedeng mag-release ng pension SA mga evacuation centers o SA alternative banking partners para hindi mahirapan ang mga senior citizens na makuha ang kanilang benepisyo. Ang batas na ito ay isang malaking tulong para SA mga nangangailangan at nagpapatunay ng commitment ng gobyerno, SA social welfare ng mga pensioners. Isa pang mahalagang impormasyon ay ang bagong minimum pension na aabot SA 8,500 para SA SSS at GSIS. Pensioners, ito ay malaking tulong lalo na SA mga senior citizens na umaasa lamang SA kanilang pensyon para sa pang-araw. Araw na gastusin. Ang hakbang na ito ay bahagi ng programang social protection ng gobyerno upang matulungan ang mga pensioners na may mababang kita. Ang dagdag na ito sa pensyon ay maaring gamitin para SA pagkain, gamot, utility bills, at EBA pang pangangailangan na tiyak na makakatulong sa pagpapabuti ng kanilang pamumuhay. SA katunayan, maraming pensioners ang nagulat sa bagong minimum pension dahil ito ay nagbigay ng kaunting ginhawa SA kanilang bulsa matapos ang mahirap na taon. Marami rin ang nagtatanong tungkol SA posibilidad ng mas maagang release ng pensyon. Ngayong bagong taon, ayon SA official announcement, may ilang bangko na nag-aalok ng advance credit SA mga pensioners, ngunit ito ay depende sa inyong bank account at SA type ng pensyon na inyong tinatanggap. Mahalaga na manatiling updated sa mga opisyal na channel ng SSS at GSIS upang hindi ma-miss ang mga ganitong pagkakataon. Kung makukuha mo ang advance release, maaring itong maging malaking tulong lalo na sa mga may emergency expenses or medical needs. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang mga seniors na mas prefer ang manual o physical release ng pension. Bagaman marami na ang gumagamit ng online banking, may ilang pensioners na mas komportable SA pagkuha ng kanilang pensyon. Sa bangko or sa post office, hindi lang pensyon ang makukuha ninyo, kundi pati na rin ang dagdag na tulong sa inyong kalusugan at pang-araw-araw na pangangailangan. Halimbawa, ang coverage SA gamot at laboratory tests ay pwede ring ma-adjust ayon SA bagong batas upang mas maraming senior citizens ang makinabang. Mahalagang tandaan na ang bawat pensioner ay may kanya-kanyang sitwasyon. May mga senior citizens na nakatira sa probinsya
araw na pamumuhay hindi rin natin pwedeng kalimutan ang kahalagahan ng community support. Sa panahon ng pension release, maraming barangay ang nag-oorganisa ng assistance desks para SA mga pensioners upang matulungan silang ma-access ang kanilang pensyon ng maayos. Ang ganitong suporta ay nakakatulong hindi lamang sa logistics, kundi pati na rin sa pagbibigay ng guidance at education sa mga senior citizens tungkol sa kanilang rights at benefits. Ang 5 malalaking batas, bagong schedule at minimum pension ay hindi lamang simpleng impormasyon ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat pensioner upang magplano, maging handa at protektado sa kanilang financial security. Ang kaalaman ay kalakasan at sa pamamagitan ng video na ito. Nais naming tiyakin na walang pensioner ang may iwan sa dilim. Tungkol sa kanilang karapatan at pinipisyo ngayong Enero 2026, pagtatapos ang Enero 2026 ay isang critical na buwan para sa lahat ng SSS at GSIS. Pensioners ang bagong schedule ng pensyon, ang 5 malalaking batas at ang minimum pensyon na 500 ay magbibigay ng malaking epekto sa buhay ng libong Pilipino. Ang kaalaman sa mga detalye na ito ay hindi lamang makakatulong upang makuha ang tamang bayad, kundi makakapagplano rin ng mas maayos para sa financial security. Ngayong bagong taon kaya't huwag kalimutang i-check ang inyong notifications, bisitahin ang official portals ng SSS at GSIS at i-share ang impormasyon sa inyong mga kaibigan at pamilya na pensioners din. Ang bawat detalye, bawat batas at bawat schedule ay